Pag-usapan natin yung top 15 na maling akala natin tungkol sa SSS, lalo sa loan, sa contribution, kung pwede ba itong ma-withdraw, temporary lang ba yung number natin sa SSS, at marami pang iba, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Marami tayong naririnig na mga sinasabi tungkol sa SSS. Nag-e-expire ba yung number, pwede ulit mag-register sa SSS, pwedeng i-withdraw yung contribution natin, at loan agency ang SSS. Linawin natin in this video. Unang-una, kapag nakalimutan mo yung SSS number, pwede ka bang kumuha? Hindi. Kapag meron ka ng SSS number, for life na yan. Hindi ito nag-e-expire. Kung nakalimutan mo yung SSS number mo, pwede mong i-double check yung mga documents mo. Baka meron kang nakuhang mga form sa SSS o ID, pwede mong i-double check doon. Pero kung wala pa din, pwedeng pumunta sa SSS branch para mag-inquire ng SSS number. Basta magdala ka lang ng mga valid ID para ma-confirm yung identity mo. At ginagawa ang pag-require ng valid ID kasi nga iniiwasan nilang magbigay ng SSS number sa hindi naman may-ari nito. Ang isa pa natin dapat tandaan na kapag kumuha tayo ng bagong SSS number, possible magkaroon ng conflict sa records na pwedeng mag-delay sa mga benepisyo. Kasama na dyan ang mga pension, sickness benefit, maternity benefit, at marami pang iba. Sumunod naman yung pagiging temporary status mo. Kapag nag-apply ka kasi ng SSS number online, pwedeng temporary muna ito hanggat hindi ka nagsasubmit ng mga documents katulad ng birth certificate. Pero kung temporary status ka, pwede mo pa rin tong hulugan. Yun nga lang, hindi ka muna makakapag-claim ng benefits hanggat temporary yung status mo. Kaya pumunta sa branch ng SSS para isubmit yung mga documents, or habang nag-a-apply ng SSS number, pwede na itong i-upload online. Isa pa sa maling pagkakamali ay kapag may SSS number, automatic, member ka na ba? Hindi pa. Meron ka palang SSS number na pwedeng magamit for employment. Pero hanggat wala pang contribution na ikaw yung naguhulog o yung kumpanya pinagkatrabahuhan mo, hindi ibig sabihin ay miyembro ka na. Dapat una, kumuha ng SSS number. Pangalawa, meron itong contribution para matawag na covered member. Pang-apat, ang SSS number ay hindi para sa mga employed o nagkatrabaho. Kasama dito yung sa kasambahay, yung mga self-employed katulad ng freelancers, virtual assistants, writers, at marami pang iba. OFW for land-based, dapat meron ding SSS number. Non-working spouse, pwede rin maging member. Ang isa pa sa maling pag-aakala ay withdrawable yung funds. Ang mga nakukuha natin na pera sa SSS ay mga benepisyo katulad ng maternity na pwedeng umabot up to 80,000 pesos, sickness, unemployment, at marami pang iba. On top ito o bukod pa sa pwedeng makuhang pensyon sa hinaharap. Pwede namang may ma-withdraw na part lalo kung meron kang SSS pension booster. Pwedeng ma-withdraw after 5 years or extreme hardship. Ibig sabihin, isa sa mga dahilan ay nagkaroon ng permanent disability, hindi na makakapagtrabaho, pwedeng makuha or ma-withdraw agad ito. Tandaan natin na yung regular contribution, hindi ito na-withdraw. Yung mga nakukuha nating pera, bonus lang yon, benefits lang yon. Ang primary goal ng SSS ay insurance para sa mga pagkakataong kailangan natin, especially katulad ng nasabi natin kanina, nawalan ng trabaho, nagkasakit, nabuntis, or nanganak, pwedeng makakuha ng pera sa SSS. Ang pwede lang ma-withdraw ay yung SSS Pension Booster or yung WIS Plus na din. Loan agency. Ang SSS ay nag-offer ng loans, pero hindi talaga yun yung pinaka-purpose nila. On top lang ito sa pinaka-goal ng SSS, which is magbigay ng protection sa mga miyembro nito lalo sa pagtanda o sa may mga hindi inaasahang pangyayari, katulad ng pagkakasakit or death or funeral. Tandaan na kapag nakakuha ng mga benepisyo katulad ng maternity, sickness, unemployment, hindi ito binabawas sa contribution mo, tulong ito na hindi na binabayaran sa SSS pabalik. Ang pinaka-binabayaran lang pabalik ay kung nag-loan ka nga, pero on top lang ito o isa sa mga features ng SSS para nga naman makatulong during emergency. Pang-pito, disappearing loan. Kala natin kapag nag-loan tayo at hindi na tayo sinisingil ng SSS ay nawala na ito.
hindi, naka-record yun. Kung hindi mo nabayaran ng loan mo, hindi yan makakalimutan ng SSS kasi nga naka-record sa system. Ang mangyayari ay magkakaroon ka ng past due loan na nagkakaroon ng interest, ng penalty na pwede makaapekto sa retirement or pension, disability, or death benefit. Imagine maliit lang yung loan mo pero dahil lumaki ito, hinayaan, nagkaroon ng patong-patong na interest at penalties na pwede pang mas malaki sa retirement benefit mo. So, i-check yung account nyo sa SSS, bayaran na ito para nga naman may makuha pang benepisyo sa pagtanda. Pangwalo, loan overlap. Kung may calamity loan ka pa, makakakuha ka pa rin ng salary loan pero hindi maliit. Hiwalay kasi ito. Kung magkano man yung salary loan mo, up to 40,000 pesos, hindi ito ibabawas sa calamity loan and vice versa. Ibig sabihin, kung meron kang calamity loan, hindi naman ito ibabawas sa salary loan mo. Kung 40K yung maximum sa salary, 20,000 sa calamity loan. Pwede kang makakuha ng up to 60,000 pesos sabay na active, yun ay kung eligible ka for both. Tandaan lang din na dahil dalawa na yung loan mo, dalawa rin yung kailangan mong bayaran. Para sa sickness benefit, kailangan ba na ospital ka lang? Hindi. Pwede ang home confinements. Ibig sabihin, hindi ka nakapagtrabaho, pero meron kang medical certificate at nag-notify ka sa SSS, pwedeng makapag-avail ng sickness benefit. Again, kahit home confinement, ibig sabihin hindi ka nasa ospital pero may sakit ka, nasa bahay ka, na lumagpas ng 3 araw, na nakaapekto sa trabaho mo at hindi ka nakapasok, pwedeng makakuha ng sickness benefit mula sa SSS na pwedeng i-file online. Marriage required. Kapag ba mag-a-avail ng maternity, kailangan kasal? Hindi. Hindi kailangan or hindi required sa SSS kung single or married. Kahit anong status pa yan, basta nanganak ka, may patunay, halimbawa may ultrasound record, may hospital certification, pwedeng mag-avail ng maternity benefit. At kung sakaling hindi ka nakapag-apply nito dati pero nanganak ka, pwede mo pa rin siyang i-apply basta hindi palalagpas ng 10 years. Pwede ang late filing ng maternity benefit sa SSS. Sayang naman, baka mamaya eligible ka, pwede mo pa yang makuha. Pang-11, disability contributions. Kadalasan kasi sa SSS, bago makakuha ng claim or sabihin natin ng loan, kailangan active ka. Kailangan kasi may hulog ka na 6 na buwan or 6 monthly contribution in the last 12 months or nakaraang taon. Pero dito sa disability benefit, pwede ka pa rin makakuha ng claim mula dito. Katulad ng sabi, sa disability, basta meron kang total na 36 monthly contribution bago ang semester ng disability, qualified ka na. Hindi kailangan na may latest kang hulog sa SSS. Funeral check. Pwedeng i-reimburse ang funeral check o claim kahit kanino, kahit sa hindi ka mag-anak nung namatay, basta may patunay na siya yung gumastos. Halimbawa, yung SSS member ay namatay, pero kaibigan niya yung nagpalibing, or let's say pinsan, at may patunay na sa kanya nakapangalan yung resibo, mapa-funeral man yan, o yung mga ginastos, pwedeng i-apply yan as claimant sa SSS online. Tandaan lang na may mga requirements ito na magpapatunay na dapat ikaw talaga yung gumastos sa funeral ng miyembro para makapag-claim. At pwede rin itong i-apply online. And ito lang din yung nag-iisang benefit mula sa SSS na pwedeng i-claim ng hindi kamag-anak o hindi miyembro. Pang-13, yung 120 cap. Ano ibig sabihin nito? Para makakuha ng pension sa SSS, nag-require ito ng 120 contributions or dapat 10 years kang miyembro na may tuloy-tuloy na hulog. Tandaan na kapag putol-putol ang hulog, okay lang yon, pero dapat in total naka 120 contribution ka. So, pwedeng lang mag-pass ng 10 taon. At kapag ba naka 120 contributions ka na, pwede ka nang huminto. Nasa yan, pero hindi naman required na huminto ka. Ang mangyayari kasi is kapag 120 contributions lang yung ginawa mo, minimum o yung pinakamaliit na pensyon ang pwede mong makuha. Kung gusto mo ng mas malaking pensyon o allowance pagtanda, ipagpatuloy ang paghuhulog sa SSS para mas malaki yung computation doon sa pension benefit mo na siya makakatulong kapag hindi na nakatrabaho or nag-retire na. Pang-14, about sa AKOP. Kailangan bang pumila ng mga retired na sa branch para sa AKOP? Ang totoo, tech-enabled na or pwede na itong gawin online. Hindi kailangan personal appearance sa branch. Pwede nang gawin via video conference, mapa Viber, Microsoft Teams o iba pa. Pwede ring mag-request ng home visit for special cases.
So, yun yung sa AKOP para sa mga lolo at lola natin. At pang-15, ID. Ang SSS ID ay pang-valid ID lamang. Hindi. Bonus lang ito sa SSS as part ng government agency. At ang isa pa sa mga benepisyo nito, yung mga ID na ini-issue na ngayon ng SSS ay hindi lamang siya valid ID. May nakalink na bank dyan. Pwedeng Union Bank or CBC at pwede pang madagdagan sa future. Yung ID na to na may nakalink ng bank account, dito pwedeng i-transfer yung mga benepisyong pwede mo makuha katulad ng pensyon or kapag nag-a-apply ka ng loan. At kadalasan yung ino-offer na bank na nakalink dito sa SSS ID ay walang maintaining balance. So yun yung mga maling paniniwala tungkol sa SSS. Kung sakaling may iba pa kayong maling assumption or question tungkol sa SSS, pwede nyo i-comment sa bandang baba or pwede nyo i-check yung page or channel namin. Baka nakagawa na kami ng hiwalay na video or question tungkol dyan. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!